Okay. Sir, una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Yeah, Mayor Magalong. unang-una, hinamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng tri-committee na ipatawag siya. Opo, kasi kasi nung Kung huling talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan. Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. At sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara hinggil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry Ridon na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Opo. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede mag-isang independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan. Nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tudugin na natin to, Greg. Kinakailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na ang taong bayan na ang ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction, please. Well, yeah, oo. At ako, I'm open to that. No? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong tawang dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Labas na sapagkat wala namang contractor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So naniniwala po kayo na talagang may mga politikong
involved at masasabit sa issue na ito? Karamihan. Mhm. Karamihan. Meron ding mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Mhm. Pero merong contractor na sinasabi, pati mga politiko contractor eh. Mhm. Kaya sabi ko, yung mga contractor na binangkit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod niyan ng mga elected official, kinakailangan na pong i-reveal yan. Okay. Sa lalong madaling panahon. Ito pong si Senate President Cheese Escudero, nagpanukala po siya na dapat itong mga kamag-anak ng mga elected officials o appointed officials ay kung may kumpanya sila, hindi sila dapat maging contractor o supplier ng pamahalaan. Ano pong masasabi nyo dito? Dapat lamang, naniniwala ako dyan, dapat walang kamag-anak, asawa man yan o sino man yan, pinsan man yan, na dapat maging contractor dyan. Mhm. Para talagang maging patas ang ating investigasyon dito. Pero susuportahan nyo ho yung ganyang panukala para maisaibatas yan. Suportahan ko po yun. Aha. Maganda po yan na talagang dapat talagang walang kamag-anak ang involved dyan. Once and for all, Congressman Abante, kayo ba ay may kamag-anak na contractor? Wala po. Alright. Sige po. Wala Maraming po. salamat, Congressman Benny Abante, sa Salamat pagsama po. sa amin ngayong gabi. Salamat po. Magandang gabi sa inyo, Greg. Magandang gabi sa inyo lahat.